Latest news, breaking news, biglaan to, Kongreso, matinding utos, ko, tanggal sa pwesto? Aba, isa pa. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, breaking news. Breaking Merong news. kakaibang nangyari sa House of Representatives. Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, supportahan niyo po si General Macanas, The General's Viewpoint. Ayan, tuloy natin. Tinanggal na sa pwesto, sinibak Ay. na sa pwesto si Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Ayan, si Ko ay sinibak na bilang chairman of Appropriation. Nagkakasiba ka na. Totoo ba yan? Baka naman mamaya, kunwari lang yan. Baka mamaya biglang bumalik yan, ha? Pagtapos ng eleksyon. Hindi ba yan yung para tayong nagpapalapad lang ng papel ng konti na sasabihin talagang ginagawa nyo na talagang ituwid ang mga pagkakamali. Kumbaga, lahat ng mali kailangan nating itama. Let's start. And now we're starting over again. Tanggalin ang dapat nating tanggalin. Pero pagkatapos ng eleksyon, baka naman sila ay magbalik. Okay, so ito, may post si Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, I don't know about you guys, but I see the yag balls of Tambi on his neck. At parang wala nang tulog. So parang dito yung ano ni Tambi, yung Yagbols, sinasabi na parang pumapanik na sa liig. Parang dahil sa nangyayari ngayon, last talagang makasindak yung nangyari kahapon. Hindi talaga kung tutuusin hindi talaga biro-biro yung nangyari kahapon. Kahit peaceful rally lang yun. Kahit peaceful, huwag nating ilang lang Kahit peaceful rally yun. 'Di ba? Pero nakita mo naman, nasaksihan mo ng dalawang mata mo yung kakilakilabot na dami ng tao na ganun. 'Di ba? Kung ikaw ay nangangarap ka bilang politiko na tumakbo sa isang mataas na posisyon, tapos makikita mo yung mga taong yun na dapat sa akin to bumoto. Pero bakit ganyan? Paano ngayon ang aking political career? 'Di ba? Pag nawala to lahat sa akin, yari ako ngayon. Saan ako pupulutin? 'Di ba? Kung makikita mo pa lang yung mga tao kahapon, yun pa lang yun Huwag na natin ilang uli. Kasi talagang napakarami talaga. Kasi hindi pa nga sumasama yung 100% doon. Lalo pa kaya pag sumama yung 100%. Diba? Kita mo naman bilang politiko, paano mo naman sila maliligawan? Diba? Kung sakaling tatakbo kang presidente, lalapit ka sa ink? Ayaw nga sa'yo ng ink. Anong gagawin mo? Diba? Tusog ng eye bags niya. Saan na ang yabang mo ngayon, Tambi? So isinir lang niya yung post ni Dare to Us. Ito. Iparinig ko yung motion ni Congressman Sandro Marcos declaring vacant ang position ng Chairman Committee on Appropriations at walang nagawa si Speaker Martin Romualdez kundi Okay, parinig ko pakinggan nyo. To declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. So talagang wala na si Ko doon. Wala na, tanggal na, wala na. Okay? Mr. Speaker, Yan, ulit. to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations.
There's a motion. Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. So, anong ibig sabihin niyan? Okay. So, basahin ko. Meron ding comment ni post ni Crisette Lauritachu, the same topic na nakikita niya kung gaano katindi yung worry ni Speaker Martin Romualdez dito sa nangyari. Para bang Baka mamaya siya na yung sunod na tanggal. Alam nyo kasi, no? Kung gusto nyo maging malinis ang tingin uli sa inyo, syempre lalong-lalo na kay PBBM, di ba? Sa presidente ngayon. Dapat kasi, ang unang-una nyong nililinis ay yung mga dumi sa bakuran ninyo. Di ba? Para maging kaaya-aya sa lahat ng mga tao. Kasi kung yung mga tao na bumibisita sa lugar ninyo ay maraming nakikitang dumi o kalat dyan, hindi magiging kaaya-aya sa paningin nila yan. Di ba? Kaya bago kayo maglinis ng bakuran ng iba, dapat nililinis nyo muna yung sarili nyong dumi sa bakuran nyo. Di ba? Yung mga mahilig magkalat dyan sa bakuran nyo. Kung pag-aaralan nyo, bakit, halimbawa ako si PBBM, no? Bakit kaya napakaraming tao ang nagagalit sa akin? Bakit napakaraming tao ang naiinis sa akin? Bakit napakaraming tao ang hindi na naniniwala sa akin? Sa totoo lang, nasa bakuran mo ang sagot. Subukan mong linisin ang iyong sariling bakuran. Sigurado, magiging kaaya-aya ulit yan sa paningin ng mga mamamayan. 'Di ba? Pero kung pababayaan mo lang ang dumi o nagkakalat sa bakuran mo, hindi magbabago sa paningin ng mga mamamayan yan. Ganun pa rin, hindi magbabago. Kahit na ano ang gawin mo, 'di ba? Kahit na anong pagpi-please sa mga tao ang gawin mo, kung nakikita naman ng mga tao na marumi ang bakuran mo, wala pa rin. Hindi pa rin iepekto yan sa mga tao. Hindi ko naman sinasabing tanggalin mo na sila. Pero pag-aralan mo, sino ba? Ano ba ang mga pinagmumulan nito? Saan ba nagmula ito? Kung tutuusin, hindi yan nagmula sa mga Duterte. Dahil tahimik ang mga Duterte. 'Di ba? Binabanatan nga si PRRD noon. Binabanatan na siya ng binabanatan, pero si VP Sara ay nananatiling tahimik at nasa gabinete pa rin ng administrasyon. Pero hindi na nakatiis si VP Sara sa mga nangyayari. Kaya siya umalis sa administrasyon. So, bakit siya umalis? Dahil may mga tao talaga na talagang mahilig magkalat ng dumi at ayaw ni VP Sara ng ganun. Diba? Malinis ang bakuran nila eh. Diba? Bumisita na siya, nakituloy siya dyan sa bahay nyo, pero yung mga borders mo, ang dudumi. Ang lalakas magkalat. Diba? seems na mayroon ng namumuong power struggle sa House of Representatives dahil bakit mo biglang tatanggalin yung chairman ng Committee on Appropriations na sa matagal na panahon yun po ang loyal alalay o loyal lieutenant ni Speaker Martin Romualdez. So, ito, basahin ko itong post ni Dare Tuas. Sabi niya, too much damage has been done already. Is there a power struggle? Okay. So, it is the San who moved to declare the position of Saldico vacant. Pinag-usapan ito, no objection, lahat behave, sumunod sa napag-usapan. San? Anak ng Pangulo. Ay mo. Kita nyo, no? Kung hindi pa dumating yung mga rally-rally na to, hindi kayo kikilos ng mga ganyang bagay. Hindi, ayoko na maisipin na pagpapabango lang ng pangalan to. Ayoko lang na isipin na pinapakinggan, ayoko lang isipin na ngayon nyo lang pinapakinggan yung hinaing ng mga tao. O ngayon nyo lang ina-actionan yung mga dapat yung actionan. Pero sa tagal ng panahon, bakit hindi nyo ginawa yung tama sa sarili ninyo? Bakit hindi nyo kaagad na pagdesisyonan kung alam nyo tama ang ginagawa nyo ngayon kay Saldico? Diba? Di dapat dati pa. Kung may nakikita kayong mali, dapat dati pa kayo kumilos.
para hindi na humaba ng humaba, para hindi na nasira ang pangalan ni PBBM. 'Di ba? Yung pwede nyong gawin ngayon, bakit hindi nyo pa ginawa noon? Yan. 'Di ba? Tayo gusto natin magkaroon ng good governance. Gusto natin maging payapa tayo. Gusto natin magkaroon tayo ng gobyerno na maayos. Magkaroon tayo ng presidente na maayos. Magkaroon tayo ng vice president na maayos. At mga politiko na nakaupo na maayos. Para ang problema ng ating bansa ay maayos. Pero kung ganito, na nagiging gahaman tayo sa kapangyarihan, nagiging gahaman ng mga bulsa natin, para yumaman, magpayaman, ginagamit ang politika sa ganyan, hindi po aahon ng Pilipinas. Kahit ikaw ay wala kang kinalaman, pero yung mga tao sa bakuran mo ay may ginagawang ganyan, pati ikaw ay madadamay na dyan. Diba? Hindi pa pwedeng hindi. Kaya nga sinasabi ng mga tao, ano bang nangyayari ngayon sa gobyerno natin? Hindi ba nakikita kung ano ang ginagawa ng mga kasama niya, ganito, ganyan, ganun. Hindi ako nagda-drop name. No, bahala na sila dyan. Problema nila yan kung sino-sino sila dyan. Diba? Pero yun ang madalas na nagiging hinaing ng mga tao na nakikita nila, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito? Hindi ba nakikita ng presidente kung ano ang nangyayari? Hindi ba niya nakikita? Hindi ba niya napapansin? Wala ba siyang sasabihin? Ganon ang nagiging komento nila. Tapos ngayon biglang gagawin ganyan. Di ba? Oh, kaya nga sinasabi ko kanina, yung kaya niyong gawin ngayon, bakit hindi niyo pa ginawa noon? Bakit hindi niyo pa itama yung pagkakamali noon? Di ba? Na ginagawa niyo naman ngayon. Oh. Sa tingin nyo ba, hindi na huli ang lahat? Hindi huli ang lahat ngayon? 'Di ba? Na kunwari, ngayon kayo maglilinis ng bakuran nyo, syempre magkakaroon ng ano yan, ng side comment yan. Syempre iisipin dyan, kung di nyo lang nakita yung rally. 'Di ba? Kung di nyo pa nakita yung rally, hindi kayo kikilos ng ganyan. 'Di ba? Kung di pa kayo nasindak sa ganyan, ganito, ganyan. 'Di ba? Nakita nyo yung ano ng mga tao, napakarami. 'Di ba? Kung hindi pa magpakita ng pruweba, hindi pa ba kikilos? To declare vacant the position of Chairman Committee on Appropriations. Is there an objection? Walang nagsalita. Wala ang Bakit? nagsalita. Pinag-usapan na yan. So, ano ba? If the impeachment pushes through, may go signal ng Malacanang. Kasi kung talagang ayaw ni BBM, the House will just follow. Alright? Tama naman yun eh. Yung impeachment kay VP Sara, no? Yung impeachment sa kanya, kapag inutos talaga ng palasyo, ng presidente, na wag, ayoko, hindi pwede yan, wala nang magagawa ang House. Hindi nakikilos siyang mga yan. Diba? Diba? Yun nga eh. Kaya napapag-isipan ngayon, diba? Kaya mo naman kasing gawin sa sarili mo eh. Siyempre, ikaw yung leader ng bansa eh. Napaka-powerful mo. Tapos, magpapadaig ka sa Kongreso. 'Di ba? Ano lang ba yung mga yan, 'di ba? Kung ano yung utos ng presidente, yun ang dapat masunod. Parang hari yan eh. 'Di ba? Parang ikaw na yung hari dito sa buong bansa. Tapos susunod ka sa mga alalay mo. 'Di ba? Kaya yung impeachment na yan, kung tutuusin, hindi na dapat humaba yan eh. Kung talagang gusto mo talagang itigil yan, matitigil yan. That motion is carried. So, magbasa tayo sa mga comments, ano? So, kaabang-abang po ang mga mangyayari bukas makalawa. Ito po, follow-up vlog ko tungkol Bukas sa makalawa, baka makabalik uli yan. sibak kay Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. So, nag-move si Congressman Sandro Marcos na to declare vacant yung position ng Committee Gusto nyo on ako na lang pumalit. Appropriations. And having no objection, dineclare ni Speaker Martin Romualdez vacant ang position. So, bakit biglang inalis o umalis si Congressman Saldico? Anong dahilan? So, yung mga nabasa kong post, mga comments, sinasabi na power
power struggle daw between Palacio and Congressman Martin Romualdez. Ito, mayroon akong post na nabasa. So, ibig sabihin, parang meron siya sariling dahilan. PTV posted ilang minutes ago. 31 minutes. So, bago pa lang. Paliwanag. Sabi daw, read. In a statement today, January 13, Representative Saldico confirmed that he has stepped down as head of the House Committee on Appropriations. So bumaba na siya. No, kasi si Bak, si Bak bumaba, gano'n na din yun. Kasi kung hindi ka pinigilan, parang, sige, bumaba ka na. Parang sinaba ka na rin nun. Ganun na rin pagkakaunawa natin doon. Pero mas maganda na yun, kung talaga sinasabing nag-step down, is kung nagkusa, ay maganda na rin yun. Diba? Kung sa tingin mo na hindi na worth yung pagsiservisyo mo, talagang napakarami ng issues na bumabalot sa'yo. Talagang wala ng tiwala sa'yo yung mga tao eh. Kahit ako nasa kalagayan ng mister ko, ako bababa na ako. Bababa na ako ng hagdan. Pero talagang meron taong matitibay, no? Hindi talaga bumababa, no? As in manhid. Talagang kapit pa rin sa patalim. Like this. Like that. Like do. So nag-resign. Hindi kasi na ipaliwanag doon sa video na nakita ko. So, si Congressman Sandro Marcos, nag-move lang siya to declare vacant ang chairmanship ng Committee on Appropriations. Napaka-importanting committee. Baka naman nag-move siya, umalis siya. Di ba nag-move, bumaba siya. Baka naman nag-iipon lang siya ng powers para sa 2028. Tambi for President, Ko for Vice President. Okay? So basahin ko itong statement ni Representative Saldico as posted by PTV. Sabi niya, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. This decision, made with a heavy heart, is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken its toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the people and the constituents we represent. So ito, pahayag ito P.S. I love you. Na voluntary, nag-step down siya, nag-resign siya. So voluntary. Dahil sa health concerns. Health concern. Okay. So yun ang dahilan talaga hindi kung yun ang dahilan, kung di siya inalis, pero sa akin, tama naman yung sinabi ko din kanina, di ba? Diba? Kung lilinisin naman talaga, dapat linisin na Kung mayroong mga tao na talagang medyo nabababad sa intriga, dapat ipahinga nyo na muna. Diba? Kasi kung gusto nyo maging maayos ang takbo, diba? Yung maayos ang tiwala sa inyo ng mga tao, diba? Wala kayong ibang dapat gawin kundi linisin ang dapat linisin. So, naniniwala ba kayo, mga kaibigan? Kung health na talaga kung sa health niya yon. Voluntary nag-step down si Congressman Saldico. Kayo mga katunay, yan yung tanong ni General Macanas, naniniwala ba kayo na voluntary siyang nag-step down, na bumaba siya sa kanyang pwesto, o siya ay sinibak? Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. O talagang sinibak.
paki-comment ko, no? Oh, pareho kami. Siniba? Comment kayo. O nag- Comment kayo kay General Macanas. Syempre, comment din kayo sa akin, mga katulad. Diba? Kay Granting na nag-resign dahil sa health concern, iyan ang Sayang kung health concern. Syempre, kung health concern, ba't ako bababa? Diba? Alam ko, marami yung kikita yung pera. Joke. Baka narinig yung mga katunay, ha? May narinig ba kayo? Diba? Kung health concern lang, diba? Hindi ka naman ganun kabilis bababa. Mas kakailanganin mo pa nga yung trabaho, eh. Diba? Siyempre, para may panggastos ka sa health mo. Sa pagpapagamot mo. O, diba? Siyempre, papagamot ka sa Amerika, Europe, saan-saan. Diba? sama. To me, health is wealth, no? Health is wealth. Kahit wala akong masyadong hawak na pera, between mayaman at malusog, pipiliin ko ang malusog. Ay, malusog. Kayo. Kahit ako. Anong mas gusto nyo? Millions of billions of pesos at may sakit ka rin? Eh bahalang wala akong pera. Basta malusog ako. So, kaabang Ako, hindi na baling, Hindi. Di ba, mas maganda yung may healthy kang pangangatawan kaysa pera. abang po ang mangyayari sa mga susunod na araw. Abangan natin. Ako hindi ko ini-expect na tanggalin sa pwesto si Congressman Saldico. Ano kayang posibleng rason bakit siya tinanggal? Dahil ba ito ba ay kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez No? or kagustuhan ng palasyo? Oh, ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ng boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.